Galatians chapter 4. Basahin po natin muli ang whole chapter beginning verse 1 to verse 11. Revelations chapter 4 verse 1 to 11. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen! Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 11. Revelation chapter 4 verse 1. After this, I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be done hereafter. Verse 2 kayo po. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow wound above the throne, and sight like unto an emerald. Verse 4. And around about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had in their hands crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. 6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne, and around about the throne, were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. Verse 8. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rested on the eight, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. Verse 10. The 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Verse 11, all together ready, read. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo kung hindi tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Kami po ay nagpupurit ng papasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat na ikaw po ay tapat sa iyong mga salita. Lahat ng mga nakasulat dito sa iyong pong banal na salita sa Biblia ay totoo at mangyayari. Salamat na kami po ay inyo pong kukunin upang hindi po namin danasin sa lupa, sa mundong ito, ang 7 taong kahirapan. Salamat na iyong pong pag-ibig ay hindi nagbago. Dakila, hindi kami karapat-dapat, ngunit ninanais mo pa rin, tuparin ang iyong mga salita. Sa umagang ito, patawad po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po ang aming pong puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. At dalangin ko po aming Diyos, tunay na nalalapit na ang pagbabalik ng aming pong Panginoon Jesus. Kaya sana ang aming pong paglilingkod, ito ay patuloy na mag-init at ang aming pong pag-ibig sa iyo ay manatili at talagang makita na kami po ay tunay na nagmamahal sa iyo at umiibig at naglilingkod ng tapat. Dalangin ko po sa umagang ito, itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Nawa ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan ko ang siya may taas. Tunay na sinabi mo po sa inyong pong banal na salita. Ikaw ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapangyarihan at ng karangalan. Nawa sa aming pong buhay, patuloy namin itaas ang iyong pong pangalan. Sa aming pong paglilingkod, hinihingi ko po ng pong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Banal na Espiritu, samahan mo po kami, puspusin mo po kami, sapagkat tunay na wala kaming magagawa
kung wala po kayo sa amin. Salamat po, Ama, sa pribilehyo na magamit sa inyong gawain. Salamat, pinagkatiwalaan mo po ng gawain. At dalangin ko po kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel. At igawad mo rin po sa bansang ito ang kapayapaan. Nawa patuloy na maghari sa bansang ito ang kapayapaan. Samahan mo po at gabayan ang mga nanunukulan sa bansang ito, na sila po ay maglingkod ng buong puso at may katapatan. At dalangin ko po, kung meron mga politician na kurap, kayo po siya mag-alis sa kanila. At dalangin ko po, Panginoon, na ang sinasagawang rally ngayon, nawa ito po ay magkaroon ng katahimikan at kapayapaan na hindi humantong sa hindi magandang pangyayari. Salamat po, Ama. Hinihingi po namin ng divine intervention, mapigilan ang mga karahasan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga, pwede na po umupo. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, chapter 4 ay minsan nabanggit ko na nga po ang verse 10 na sinabi ko dito, the 4 and 20 elders fall down before Him that sat on the throne, na ito pong 24 elders na ito ay talagang nagpatira pa at sumamba doon sa isang Diyos na nakaupo doon sa trono. At yun nga po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. At sinabi po dito, worship Him that liveth forever and ever. Na ang ating pong Panginoong Jesus ay minsan lamang namatay. At hindi na po siya mamamatay pang muli. Isang beses lamang po siya namatay at siya po ay nabuhay. Buhay siya magpakailan-kailanpaman. At sabi nga po dito, and cast their crowns before the throne, at kanilang ibinigay ang kanilang mga korona. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagdating po natin sa langit, tayo po ay tatanggap ng crowns. So sana nga lahat tayo ay tumanggap ng crowns. At sana, dalangin ko rin po, kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, sana hindi ito yung ating motivation. Na kaya ka maglilingkod sa Diyos ay para ito ay tumanggap ng crowns. So kung ako man po ay nagpapasto, hindi po ito yung aking motivation. Kung bakit ako po ay nangangaral na salita ng Diyos, bakit ako ay nagpapastor, bakit ako ay naglilingkod sa Panginoon, bakit ako ay nag-aakay ng kaluluwa, bakit ako ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi para tumanggap ng crowns. So sumusunod ako sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon. Nais ko na talagang ipaalam sa napakaraming tao ang mga katotohanan. At sabi nga po ng verse 11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang siyang lumikha po sa atin. And for thy pleasure, sa iyong kaluguran, sa iyong kaluwalhatian, they are and were created. Na sila po ay tayo ay kanyang nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay po natin, tayo po ay nakakapagbigay kaluwalhatian o kaluguran sa Diyos. At this morning, mga kapatid, mga minamahal, ay nais ko rin pong bigyan muna ng pansin yung two kinds of judgment. Maaaring ang ibang Kristiyano dito alam na yung two kinds of judgment. Ang isa po ay judgment seat of Christ, na ito po yung tinatawag na Bema judgment. Ang isa po ay Great White Throne judgment. So, mayroon po dalawang klase ng paghukom ng ating pong Panginoong Jesus. Judgment seat of Christ, ito po yung Bema judgment, at Great White Throne judgment. Maaaring yung ibang Kristiyano alam na yung judgment seat of Christ, alam na yung Great White Throne judgment. So yung Great White Throne judgment po, nais ko pong banggitin or sabihin sa inyo na ito po ay para sa mga unbeliever. Yung pong Great White Throne judgment. So makinig po ng maayos, ano po. Baka pamaya meron magtanong sa inyo gusto mapunta sa Great White Throne judgment o sa judgment seat of Christ. Kasi maganda kong pakinggan yung Great White Throne, di ba? Dakila, puti na trono, di ba? Magandang pakinggan yun. So mag-ingat po kayo, kaya kayo po kapag nandito sa bahay-sambahan, sinasabi po dito na talagang kapag may pangangaral na yung mayroon tenga ay makinig, di ba? Yung may pandinig ay makinig.
So ang Great White Throne Judgment, ito po ay para sa mga hindi tumanggap kay Kristo, para sa mga hindi nanampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya sila din po, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, ay haharap din po after ng Battle of Armageddon. So yun po yun, after Battle of Armageddon, na yung mga hindi tumanggap kay Kristo ay haharap sa Kanya. Kaya sabi po ng Matthew chapter 7, tingnan po natin ang Matthew chapter 7, verse 21, 22, and 23. Kaya ito po yung sabi ng Panginoon Jesus, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven." So yung sinasabi po diyan, "Doeth the will of my Father which is in heaven," ang sinasabi po diyan, yung mga sumampalataya. Kasi yan po ay ginagamit ng mga ibang denominations na sinasabi nilang, ikaw ay magpakabuti, ikaw ay sumunod sa mga utos ng Diyos, ikaw ay magpakabait, gumawa ka ng kabutihan, sa langit ka. So ang do it the will of my Father which is in heaven, yan po ay yung mga sumampalataya. At ang cross reference po niyan ay yung sa John chapter 6 verse 40. So hindi muna natin pupuntahan. Doon muna tayo sa Matthew chapter 7 na ito. And then verse 7, verse 22, chapter 7 verse 22, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name?" So yan na po yan. Haharap po sila sa ating Panginoong Jesus at sasabihin nila, kami ay nagsipanghula sa iyong pangalan. At sa iyong pangalan, kami ay nagpalayas ng mga masasamang spirito or ng mga diablo, devils, and in thy name done many wonderful works. Sa pangalan mo, kami ay gumawa ng mga himalang bagay. And then verse 23, sumagot ang Panginoon Jesus, "Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Kaya mga kapatid, yan po yung Great White Throne Judgment. At mababasa rin po natin yan dito sa Revelation chapter 20. Tingnan po muna natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 20, verse 11. Chapter 20, verse 11. "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." So yan po mga kapatid, ang Great White Throne Judgment, ito po ay para sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hindi tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. At sila ay naniwala na nampalataya sila na ang kanilang gawa ang makakapagligtas sa kanila, na ang kanilang relihiyon ang makakapagligtas sa kanila. So mga kapatid, ang isa pong Bema Judgment or yung Judgment Seat of Christ, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. "For we must all appear," ito po yung inawit ng choir kanina. Diba? "We must all bow down at the judgment seat of Christ." So yun po yung sinabi ng lyrics sa inawit ng choir. Na sinasabi po diyan, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." Yung we na tinutukoy po diyan ay tayo ng mga sumampalataya. So yung lahat ng sumampalataya, "For we must all appear." Yung lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay haharap sa kanyang hukuman, sa kanyang luklukan na tinatawag na judgment seat of Christ. At doon nga po sinabi diyan that everyone may receive the things done in His body. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagdating natin sa langit, at kahit hindi pa tayo dumarating sa langit, dito sa lupa, ay nais ng Diyos tayo po ay pagpalain. Kaya mga kapatid, so ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na talagang tayo patuloy na sumunod sa kanyang mga utos, tayo na mga sumampalataya. Kaya kung ikaw ay tunay na sumampalataya kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa na sumunod at maglingkod kay Kristo. Amen? So balikan na po natin. So nais ko lang po banggitin yan. At ako po ay nalulungkot kung mayroong matagal ng Kristiyano na hindi pa alam yan two kinds of judgment. Kaya yan po ay ipinapangaral
at kung bakit talagang ipinag-uutos sa atin na huwag pabayaan ang pagsamba, na kailangan natin talagang sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan upang patibayin, palakasin ang ating pananampalataya, upang palalimin, lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Amen po ba? Kung bakit talagang ipinag-utos sa atin na huwag pabayaan ang pagsamba. Kaya isang kalungkutan naming mga pastor, sana maging lahat sa atin na nandito ngayon, maging kalungkutan natin na kapag hindi natin nakikita ang mga kapatiran na umaaten ng pagsamba. Amen po ba? Kayo pinalulungkot kung wala ang iba. So, kagalakan ko rin po dito yung mayroong nababautismuhan, mayroong naliligtas. So, balikan na po natin ang title po this morning ng mensahe ng salita ng Diyos, The Book of Revelation. Kung babasahin natin itong Revelations, tunay na talagang matatakot ka. At talagang mayroon po dito mga binabanggit na mga beast at mark of the beast. So, kaya talagang nakakatakot. So, ganun pa man, The Book of Revelations, titingnan po natin yung purpose po nito. Ang sabi nga po ng Bible sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So, meron pong purpose. Bakit ang Book of Revelations ay nakasama sa Bible? Doon sa mga books in the Bible. So, bakit ito ay talagang 66 books lang? Tandaan, ang Bible, 66 books. Baka hindi pa alam ng mga matatagal ng Kristiyano, ang Bible ay 66 books. Maaaring ito, kung titingnan nyo po, ay iisa. Pastor, iisa naman yung hawak mo nga. Pero ito po ay 66 books. Ang Old Testament ay 39 books from Genesis to Malachi, 39 books. And then New Testament ay 27 books, Matthew to Revelations, a total of 66. So, titignan po natin, unang purpose po, the purpose of the Book of Revelations is to encourage the believers. To encourage. So, hindi para tayo ay takutin. Maaaring sinabi ko kanina, kapag binasa ninyo, maaaring matatakot tayo. Pero hindi po para tayo ay takutin. So, to encourage the believers, una, to endure persecution. To endure persecutions. Chapter 2, verse 10. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa chapter 2, verse 10 ng Revelation chapter 2. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So, magbuklat po kayo ng inyong pong Bible ha. Sana habang kayo po'y tumatagal ng Kristiyano, alam nyo kung saan bubuklatin ang Revelation. Alam ninyo kung mayroon talagang ang tawag doon, nagaraya. Baka pag sinabi ng pastor, buksan Bible sa Book of Nagaraya, wala pong nagaraya. Si Garaya mayroon. Okay? So, nagaraya, yung pagkain yun eh. Chichiria. Mani. Okay? So, Revelation chapter 2 verse 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison. So, yun po ang trabaho talaga ng diablo. To destroy, to kill. So, to magnakaw. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So mga kapatid, the purpose of the Book of Revelations to encourage the believers to endure persecution. Tandaan niyo po mga kapatid, mga minamahal, lagi niyong itanim sa inyong puso at isipan kung tayo ay susunod kay Kristo. Kung tayo ay talagang sumasampalataya kay Kristo, gagawin natin ang kanyang kalooban, dadanas tayo ng persecution. Pero salamat sa ating panahon ngayon, hindi ganun kagrabe ang persecution na ating pinagdadaanan. Hindi ganun katindi ang persecution na ating dinadanas. Maaaring napanood ninyo sa Facebook ang nangyari kay Charlie Kirk. Amen po ba? Pinatay, binaril, isang bala lang talaga, siya'y namatay. So mga kapatid, mga minamahal, kung yun man ay dumating sa ating, matuwa tayo.
magalak tayo. Huwag natin ikalungkot kung kaya tayo mamamatay ay dahil sa ating paglilingkod kay Kristo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mamatay para kay Kristo ay talagang kapakinabangan, ang mabuhay para kay Kristo. For to me, to live is Christ. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang bilis ko makalimutan, no? Okay? So mga kapatid, mga minamahal, huwag po natin ikalungkot kung kaya tayo mamamatay ay dahil sa paglilingkod. Ang nakakalungkot, kung kaya namatay ang isang Kristyano dahil nagnakaw. Ang nakakalungkot, kung kaya namatay ang isang Kristyano dahil hindi tumupad sa usapan. Amen po ba? Yun ang nakakalungkot. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana kung tayo man ay dumaranas ng mga persecution, pinagtatawanan tayo, di ba? Na dating hindi naman tayo nagsusuot ng long sleeve, dating hindi tayo nagsusuot ng polo, pero ngayon pinagtatawanan tayo ng ating mga kaibigan. Uy, sobrang banal mo na. Uy, parang manang ka na ngayon, or passion ka na. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung mga pag-uusig na ating dadanasin. Ganon pa man, matuwa tayo, magalak tayo. Magalak tayo kung hindi na tayo ngayon nagiinom. Magalak tayo kung hindi na tayo naninigarilyo ngayon. Amen po ba? At dahil sa ating pag-iwas sa bisyo, tayo ay kagagalitan ng mga taong dati nating kaibigan. Kaya mga kapatid, to endure persecution. At kapag napagtiisan mo yan, ano sabi po dito sa verse 10? I will give thee a crown of life. So yun po yung pagpapala, yung reward sa ating pagharap natin kay Kristo sa kanyang judgment seat of Christ. Tatanggap tayo ng crown of life. Amen po ba? At dito sa lupa, talagang pagpapalain ka kung ikaw ay patuloy na sumusunod kay Kristo, na sumusunod ka sa kanyang mga utos. James chapter 1 verse 12. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation. Sumapalad ang tao na talagang napagtagumpayan ng pag-iisa ng mga tukso. For when he is tried, kapag siya ay sinubok, he shall receive the crown of life. Ikaw, ako, ay tatanggap ng crown of life, corona or puto ng buhay, which the Lord had promised to them that love Him. Na talagang ito ay pinangako ng Diyos ng Panginoon sa Kanya na umiibig. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito pong book of Revelations or the book, ito pong Bible, encouraging us to endure persecution. So yung mga mananampalataya noon, katulad po ni John the Beloved, siya bago itinapon sa island of Patmos, siya po ay inilubog muna sa kumukulong langis. So ganun katindi ang persecution. Ay ngayon ang mga Kristiyano, kunting ulan, kunting init, hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Kunting ulan, kunting init, hindi na nananambahan sa Diyos. Pero itong si John the Beloved, itinulpog na sa kumukulong langis at itinapon sa island of Patmos na natili siya na sumunod sa mga utos ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Si Peter, ano nangyari kay Peter? Si Peter ay ipinako na nakabaligtad. Amen po ba? At kilala niyo ba si Bartolomeo? Si Bartolomeo sa kanyang paglilingkod kay Kristo, sa kanyang pagsunod sa Panginoong Jesus, binalatan ng buhay. Gano'ng katindi ng sakit noon? Di ba mahapdi? Ang mapasok ka lang ng apoy, mapinantigan ka lang ng mantika, di ba mahapdi? Si Bartolomeo ay binalatan ng buhay. So gano'n katindi ang persecution. Ngayon, napagtawanan lang ng kaibigan, wala na. Ayaw nang sumunod, ayaw nang manambahan, ayaw na sa ministry, iniwan na ang ministry. Napagtawanan lang ng kaibigan. So mga kapatid, mga minamahal, to endure persecution. Next, to encourage the believer not only to endure persecutions but also to engage in soul winning.
So mga kapatid, ang sabi po ng Revelation chapter 21 verse 8, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakinapit at sa mga manggagaway, ito po yung mangkukulam at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So mga kapatid, ikaw ba? Tayo ba? Matitiis ba natin na ang ating mga mahal sa buhay ay mapahamak sa impyerno? Matitiis ba natin na ang ating mga kaibigan, katrabaho ay mapahamak sa impyerno? So ito po ang aklat ng Revelation. Ito pong Bible ay nag-i-encourage sa atin na tayo'y mag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? Na sana habang tayo po tumatagal ng Kristiyano, meron tayong isang kaluluwang nadadala para kay Kristo. Meron isang kaluluwang nagsisilid ng kanyang kasalanan. Meron isang kaluluwang naligtas to engage in soul winning. Sapagkat ang hindi sasampalataya kay Kristo, ang hindi tatanggap kay Kristo, ang kaparusahan ay lugar ng impyerno. Na kahit ang isang tao ito'y napakaraming tinulungan, na kahit ang isang tao ito'y napakabait, at ang isang tao ito ay talagang napakaraming ginawang kabutihan sa kanyang kapwa, pero kung hindi siya tumanggap kay Kristo, hindi siya nanampalataya sa Panginoon Jesus, doon siya mapupunta sa impyerno. Yun po ang sinabi po ng Bible. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. So yung mga hindi mananampalataya, ano sabi pa ng John 3:18? Tingnan po ang Bible. Sa John chapter 3 verse 18. He that believeth not on the Son. So yun po, he that believeth on Him. So tayo na sumampalataya kay Kristo shall not condemn. Tiyak is not condemned, ay hindi hahatulan, hindi parurusahan sa impyerno. But he that believeth not is condemned already. Ang hindi sumampalataya kay Kristo ay siyang hahatulan sa impyerno. Kaya ito pong Bible, the book of Revelations, the whole Bible, diba? Encourage us to engage in soul winning. Masaya tayo palaki. Say amen, ang mga palangit. Ang hina. Say amen, mga ligtas. Amen. Masaya tayo ligtas. Diba? Sana bawat isa sa ating magkaroon ng isang bunga. Diba? Kahit isa sa ating magkaroon ng isang bunga. So yun ang nais ng Diyos sa atin, na tayo mag-akay ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung hindi nyo kayang mag-share ng salita ng Diyos, invite ninyo dito sa church. Nag-invite siya, si Bon, 11 years old. At tinanggap ni Bon ang ating Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoong tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, engage in soul winning. Ang sabi po ng John 15 verse 16, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you." So tayo po ay pinili ng ating Panginoong Sus. Tayo ay tinalaga ng Panginoong Sus para sa pag-aakay ng kaluluwa. Magbunga. So mga kapatid, mga minamahal, engage in soul winning. Sapagkat ang hindi tatanggap kay Kristo, ang hindi mananampalataya kay Kristo, ay doon mapupunta sa impyerno. Meron yata kami sunod ano. Okay na? Sunod na. Baka ako na sa impyerno tatay. So mga kapatid, mga minamahal, sa impyerno ay mainit. Sa impyerno ay wala nang exit. Wala nang takas sa impyerno. Hindi after 10 years ay makakalaya, no. After 2 years makakalaya, no.
So talagang yun po ay everlasting punishment. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sikapin natin ipag-pray at akayin ang ating mga mahal sa buhay upang sila po ay tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Next, to encourage the believers to end our wrongdoings. Tapusin ang ating maling ginagawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang Revelation chapter 2. Maraming beses po binanggit dito ang salitang repent. Verse 5, 16, 21, 22. Tingnan niyo po. Verse 5. Revelation chapter 2, verse 5. Remember therefore whence thou art fallen, and repent. So talagang nais ng Diyos tapusin, talikuran natin ang ating mga maling ginagawa, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place. Brother Edwin. Out of his place, except thou repent. So mga kapatid, kaya meron po mga Krisyano, mayroong mga Krisyano namamatay agad kasi hindi nagsisi, hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, yung sinabi po diyan na talaga, and will remove the candlestick out of his place. Kasi ito pong Bible, ito po ay symbolical. So, hindi naman po talaga yung candlestick out of his place, kundi yung buhay natin, yung aalisin po dito sa mundong ito. Kaya kapag ang isang Kristyano ay nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan, sinasabi ng Panginoon, kukunin na kita. Kaysa naman makahawa pa. Diba? Alam niyo naman yung kamatis, diba? O yung sabihin na natin ang bunga na maganda. Kapag ito ay inihalo mo doon sa mga bulok, ito ay magiging bulok na rin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to ended our wrongdoings, verse 16. Yun ang po ang verse 16. Sinabi pa rin po dito, repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. So nandiyan po yung salitang repent. So, to encourage the believers to end our wrongdoings, upang tapusin na natin ang ating mga maling ginagawa, verse 21 and 22. Verse 21. And I gave her space to repent. So binibigyan pa tayo ng pagkakataong magsisi. Amen po ba? Space to repent of her fornications, and she repented not. Verse 22. Behold, I will cast her into a pen, and them that commit adultery with her into great tribulations, except they repent of their deeds. So mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot yung mga Kristiyanong ayaw tumalikod sa kanilang kasalanan. Kaya mga kapatid, sana pagsisihan ang kasalanan, talikuran, iwasan, itigil. Revelations 3 and 19, tinan po natin ang ating pong Bible. Sa Revelations chapter 3, verse 3 and 19. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. So yan po yung salitang repent. So ibig sabihin, tapusin, itigil ang mga maling ginagawa. Kung ikaw ay Kristiyano na talagang nagyoyosi pa rin, at ikaw ay nagiinom pa rin, nagsusugal pa rin, at gumagawa pa rin ng mga fornications, adultery, at lahat ng uri ng kasalanan, itigil, pagsisihan. Ito ang nais ng Diyos sa atin. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief. Ang Panginoon ay babalik katulad ng isang magnanakaw. And thou shalt not know what hour I will come upon thee. So walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Jesus. So kung ikaw ay Kristiyano na tamad pa rin sumamba, kasi talagang nais ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba. So ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ito ay kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3 verse 4. Kaya mga kapatid, tayo ay maging seryoso
sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod kay Kristo. Whosoever committed sin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, transgresses also the law, sinasalangsang, hindi sinusunod ang kautusan, for sin, sapagkat ang kasalanan is the transgressions of the law, the transgressions of the law. Ang kasalanan ay yung hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, every time na hindi ako nakakapagbasa ng Bible, hinihingi ko ito ng tawad sa Panginoon. Kapag hindi ako nakakapag-akay ng kaluluwa, wala akong nasisiran. So ito'y aking hinihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi nga, malinaw po sinabi po ng Bible, hindi lang naman pagpatay, hindi lamang pagsisinungaling ang kasalanan, hindi lamang ang pagnanakaw ang kasalanan, kundi ang kasalanan ay ang hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen po ba? So ang hindi pagsamba, ang pag-absent sa pagsamba, ito ay kasalanan. Sapagkat ipinag-utos sa atin, huwag pabayaan ang pagsamba. Ang hindi pagpipray, ang hindi pagbabasa ng Bible, ang hindi pag-aakay ng kaluluwa, ang hindi nating pagbibigay para sa Panginoon, ito ay kasalanan. So mga kapatid, the Bible or the book of Revelations encourages us to end our wrongdoings. Tapusin ang ating mga maling ginagawa. Kaya kung titingnan natin, babasahin natin ang Bible, ang dami nating pagkukulang sa Panginoon. Kaya talagang tayong lahat ay makasalanan. So tayo, kasama ako doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya sana sikapin natin na talagang lagi natin masunod ang kanyang mga kalooban. Lagi nyo nakikita ngayon sa Facebook, sa YouTube, di ba? September 23. Hindi ko sinasabi talaga yun na, pero yun ang kanilang itinuturo. Yun ang kanilang nakikita based on their studying. Base sa kanilang pag-aaral ay talagang September 23. Pero hindi mo binanggit sa Bible kung kailan babalik ang Panginoon. Binanggit sa Bible yung mga sign, yung mga palatandaan. So lahat ng mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon ay nangyayari na. Yung pagkakaroon ng blood moon, di ba? At yung September 23 ba, yung lunar eclipse? O 22? 23. At tapos sinabayan pa, kasabay nito yung Feast of the Trumpet. Ay based sa pag-aaral, ay yun yung last trumpet ng Israel. Ay sinabi ng Bible at the last trump. Kaya yun ang makikita ninyo sa Facebook, sa YouTube. Pero ganun pa man, sana ibigay na natin ang ating the best. We do not know, walang nakakaalam talaga kung kailan babalik ang Panginoon. So to encourage the believers to endure persecutions, to engage in soul winning, to end our wrongdoings, and then next, the purpose of the book of Revelation to expose prophetic events. To expose prophetic event. Upang ipahayag sa atin, ipaalam sa atin ang mga mangyayari sa hinaharap. Tingnan po natin ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya tayo po ini-encourage na tayo mag-akin ng kaluluwa. Revelation chapter 16, tingnan nyo po. Revelation chapter 16. Unang mangyayari, ito po yung isa sa mga mangyayari. Okay? Isa sa mga mangyayari sa hinaharap at hindi pa po ito nangyayari ngayon. The 7 vials of God's wrath. So, ito po yung mangyayari sa tribulations. Na talagang ibubuhos sa lupa ang puot ng Diyos. First vial, sabi po dito sa verse 2, Revelation chapter 16, verse 2, and the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the man which had the mark of the beast, which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. So, ang mga tao, yung mga maiiwan dito sa lupa, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, maiiwan dito sa lupa,
At ngayon sila po ay magkakaroon ng matinding sugat sa kanilang buong katawan. Grievous sore, yung po ang sinabi po dito, grievous sore upon the men. So lahat ng mga hindi tumanggap kay Kristo, yung mga hindi nanampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay magkakaroon sila ng matinding sugat sa kanilang katawan. Yan po ang mangyayari sa 7 years tribulation period. Kaya mga kapatid, mga minamahal, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating kaibigan, katrabaho, akayin natin sa sila. Ipakilalang si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Dito sa lupa, habang nandito pa tayo, di ba ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ayaw nyo na sila'y nahihirapan, ayaw nyo na sila'y nagkakasakit, ayaw nyo na sila'y nagkakasugat. Amen po ba? So sa tribulation period na ito, matinding sugat ang mangyayari sa kanila. And then verse 3, and the second angel poured out his vial upon the sea, and it became as the blood of a dead man, and every living soul died in the sea. Ang karagatan, mga kapatid, mga minamahal, yung second vial, yung ikalawang bangko, kapag ito'y ibinuhos ng anghel dito sa karagatan, ito po ay magiging dugo na katulad ng dugo ng patay na tao. At kapag ang karagatan ay naging dugo, ang lahat ng mga isda ay mamamatay. So ibig sabihin, wala ka nang iihawing isda. Wala nang isdang makakain pa sa panahon iyon. Magugutom ang mga tao. Kaya yata ngayon, ang mga tao, sinusulit na yung pagsuswimming eh. Kahit linggo, swimming sila ng swimming kasi baka alam nila na sa tribulation period na ito ay wala na silang mapagsuswimmingan. Kasi ang karagatan ay magiging dugo. Kaya ngayon, nag-i-enjoy sila. Ihaw sila ngayon ng ihaw ng tilapia. Ihaw sila ngayon ng ihaw ng mga hipon. Diba? Ng mga isda. Kasi time will come, wala na silang malulutong isda. Wala na silang maiihaw na isda. Tingnan po natin, 3rd vial, verse 4. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. So yan, na kahit ang mga ilog at ang mga bukal na tubig ay magiging dugo. Kaya talagang sa panahong iyon, lagi na lamang iinumin alak, soft drinks. At kapag alak, soft drinks sa kanilang ininom, sakit naman ang aabutin nila. Hindi nga sila maluluugan, pero sakit ang kanilang aabutin. So wala na silang maiinom na malinis na tubig sapagkat ang ilog at ang bukal ng tubig ay magiging dugo din. And I heard the angel of the water say, Thou art righteous, O Lord, which art and was and shalt be, because thou hast judged thus. And then verse 8, ito po yung ika-4 na mangkok. And the fourth angel poured out his vial upon the sun, and the power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which had power over these plagues, and they repented not to give him glory. So mga kapatid, ang ika-4 na mangkok na ibubuhos ng anghel ay talagang magbibigay sa mga tao ng matinding init. Sila'y mapapasok ng matinding init. Tayo, takot tayo mapasok ng apoy. Diba? Takot tayo mapasok ng plancha. Takot tayo mapasok doon sa gas stove, sa shilane. Matindi po ang mangyayari sa tribulation period. Matindi. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maating pa natin ng ating mga mahal sa buhay ay maiiwan doon sa tinatawag na rapture. By the way, ang rapture wala sa Bible. Amen? So, ang salitang rapture, ito po ay kinuha sa Latin words doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, yung salitang caught up. Sa Latin words po, ito po ay raptus, na doon po kinuha ang salitang rapture.
Raptus na ibig sabihin ay rapture. So yung rapture, hindi pa ito yung second coming. Amen po ba? Sapagkat ang Panginoon Jesus hindi pa bababa dito sa lupa. So hindi po yan alam na napakaraming tao. So ang hinihintay ng napakaraming tao ay ang second coming. So mga kapatid, yun po yung the fourth vial, and then verse 10, ito po yung the fifth vial. Isulat na lang po ninyo diyan sa inyong pong Bible, sa inyong pong notebook, kung kayo po yung nagno-notes. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain, and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. Ang dila nila ay nagkaroon din ng mga sugat. Tapos hindi pa rin nagsisi sa mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po sa ating panahon ngayon ay dumaranas ng mga karamdaman, suriin natin ang ating sarili, baka meron tayong kasalanan na hindi na ihihingi ng tawad sa Diyos. At ito ay ating hihingi sa Diyos, talikuran natin, at ang Diyos kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, nakita ng Diyos, buong puso ka nagsisi sa kasalanan mo, agad na ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot ang mangyayari doon sa tribulations. And the sixth angel, verse 12, poured out his vial upon the great river Euphrates river, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. So ang ilog Euphrates, or yung Euphrates River, ito po ay matutuyo. At unti-unti na po itong natutuyo. Dito dadaan ang hari ng King of the East na pupunta doon sa Israel upang sakupin ang bansang Israel, pahirapan ang mga Jewish people. So doon po dadaan sila sa ilog Euphrates. And then the last, the seventh vial, the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, "It is done." And then verse 19, and the great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the firstness of his wrath, and the very island fled away, and the mountains were not found. And then verse 18, sabi po ng 18, and there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake. So yun po yung ikapitong mangkok na talagang matinding lindol ang dadanasin sa mundo ito. Buong mundo, maliliglig. Buong mundo ay lilindol na talagang kahit ang mga kabundukan ay mapapatag. Kaya yung ipinagmamalaki nila ng mga building na kanilang ginawa, kung sinasabi ng mga tao ito na kahit ang Diyos ay hindi ito kayang pabagsakin, ay nagkakamali sila. Sapagkat mayroong isang tao na nagsabi na yung gumawa ng Titanic, sinabi ng tao ito na kahit ang Diyos hindi ito kayang palubugin, yung Titanic ay lumubog at ang taong nagsabing iyon ay namatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, for with God, nothing shall be impossible. So yan po yung mangyayari to expose prophetic event. Yan po yung purpose bakit nandito ang Book of Revelation, upang ipaalam sa atin ang mangyayari sa hinaharap. Amen po ba? At ito'y malapit na mangyari. So then, the next prophetic event na mangyayari po dito, sabi po ng Revelations, chapter 20, verse 3 and 4. Tingnan po natin. Revelation chapter 20, verse 3. Verse 2, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Verse 3, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that he must be loosed a little season. So next prophetic event na mangyayari po, the serpent or Satan is bound 1,000 years. So yun po yung mangyayari.
na talagang ang Diablo o si Satanas o yung talagang ahas, matandang ahas, ay itatali at itatapon doon sa bottomless pit for 1,000 years. So yun po ang mga mangyayari to expose prophetic event. And then, verse 4, sabi po dito sa verse 4, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and they saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years." So next prophetic event, the second coming of Jesus Christ. So doon po sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus, kasama po tayo. Maghahari ang Panginoong Sus dito sa lupa 1,000 years. Kasama tayo. So si Satanas ay nandoon sa bottomless pit. Siya po ay nakatanikala at hindi siya makakawala. At tayo naman dito sa lupa, kasama natin ang Panginoong Sus naghahari. So yun po yung second coming. Sana tayo lahat kasama doon sa second coming ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin po noon, galing na po tayo doon sa langit. Nabigyan na tayo ng award, tumanggap na tayo ng crowns. Yun po ang ibig sabihin noon. At doon nga po sa second coming, kasama po tayo na maghahari ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang daming bulag sa katotohanan, hinihintay ng tao ang second coming. Mahirap yun. Then next, na prophetic events na mangyayari po dito mga kapatid. So, Revelations 20 verse 11 to 14. Revelations 20 verse 11 to 14. "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." Verse 12, "Nakita ko ang patay, mahirap or maliit, at mayaman or dakila, small and great." Yung mga tao maraming natulungan, yung mga sikat, yun po yan. "And I saw the dead, small and great." So kasama na diyan yung mga sikat at hindi sikat, mayaman at mahirap, yung mabait at yung mga hindi talaga mabait. "And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And 13, "And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." And verse 14, "And the dead in hell were cast into the lake of fire. This is the second death." So mga kapatid, mga minamahal, the next prophetic event na makikita po natin dito, the skeptic were cast into the lake of fire. Skeptic, alam niyo na po ibig sabihin yun, unbeliever. Yung mga hindi sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na talagang sinasabi, yung mga paniniwala ay talagang sa pamamagitan ng kanilang relihiyon, sila ay ligtas. Sa pamamagitan ng kanilang gawa, sila ay ligtas. Yun po ang mga skeptic. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po ang Bible. The book of Revelation to expose prophetic event. The skeptic were cast into the lake of fire. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sikapin natin ng ating mga mahal sa buhay ay maakay natin kay Kristo. May pakilala natin sa kanila na si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Haharap na tayo sa Kanya. Talikuran na natin ang ating mga kasalanan. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, the last to emphasize His devotion, His deliverance, His deity toward us. So upang bigyang diin yung pag-ibig ng Diyos ni Kristo sa atin. To emphasize. Sapagkat sabi nga po dito sa Revelation chapter 22, verse 7, "Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book." So babalik si Kristo.
So, ibig sabihin, tunay na tayo ay kanyang iniibig. At ayaw niyang ipadana sa atin ang 7 taong kahirapan. Ganon kabuti, ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation through Christ Jesus our Lord." So hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot, yun nga po yung 7 taong kahirapan, kundi tayo magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga kapatid, to emphasize the purpose of the book of Revelation is to emphasize His devotion. Bigyan diin ang kanyang pag-ibig sa atin. Tayo ba? Binibigyan ba natin ng diin yung ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo? Tayo ba yung mga tunay na nagmamahal kay Kristo? O baka naman hanggang salita lang, hindi sa gawa, hanggang sa puso lang? So sabi ng Panginoon Jesus, "If you love me, keep my commandments." Kaya salamat, purihin ang mga sumusunod kay Kristo at salamat doon sa mga sumunod sa baptism. Kasi ang pagsunod sa baptism ay talagang pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Amen po ba? So to emphasize His devotions, to emphasize His deliverance, upang bigyang diin na tayo kanyang iniligtas, tayo ililigtas doon sa puot na mangyayari dito sa lupa. Kaya mga kapatid, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. To emphasize His deity, upang bigyang diin na talagang siya po ay tunay na Diyos. Sa ating panahon, marami ang naniniwala na si Kristo'y tao lang. Sa ating panahon, ang kanilang paniniwala, si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Yon ang kanilang paniniwala, yon ang kanilang turo. Pero si Kristo, ang ating Panginoon Jesus, ay tunay na Diyos. Amen po ba? So Revelation chapter 22 verse 13, tinan po natin. 22 verse 13. So ang ating Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So mayroong mga denominations na nagtuturong si Kristo ay hindi tunay na Diyos. At mayroong mga denominations na tinuturo na si Kristo ay hindi tagapagligtas. So sabi po ng verse 13, nandiyan na ba kayo sa Amen? I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. So si Kristo ay nandun na sa simula pa lamang. So si Kristo ay lumikha sa ating lahat. Kaya malinaw na sinasabi po dito, siya ay tunay na Diyos. I am Alpha and Omega, the beginning. Siya yung pasimula, siya din ang katapusan. The first, siya yung una, at siya din ang huli. The first and the last. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ituro natin, ibahagi natin na ang Diyos ay Diyos na nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Madami ang naniniwalang hindi siya tunay na Diyos. So ito pong Book of Revelations to emphasize His deity upang bigyang diin ang kanyang pagka-Diyos. So yun po ang binibigyan po ditong pansin na talagang ito po yung purpose ng Book of Revelations. And then Revelation chapter 1 verse 8 and 18. Revelation chapter 1 verse 8 and 18. Nandiyan na ba kayo sa Amen? I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. So talagang siya yung pinakamakapangyarihan, Almighty. Ay sasabihin nila, maliit na Diyos lang, si Kristo. Meron yung ganun turo. Kasi dito sa Bible, tinawag siya na Mighty God, hindi daw Almighty. Diba? So, kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag pabayaan ang pagsamba. Sapagkat sa pagsamba, tayo ay tumitibay sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So, malinaw po dito sinabi, the Almighty. Siya yung pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya sabi po ng Bible sa Matthew 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me, in heaven and in earth. So lahat ng kapangyarihan ay ibinigay kay Kristo.
Kaya ito po'y patunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Verse 18, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Ang Diyos ay hindi taon-taon namamatay. Kaya tayo po, huwag tayo makibahagi sa ganong katuruan. Be not therefore partakers with them. So huwag tayo makibahagi doon at ituturo natin, patay ang Diyos na yun. No. Kailanman hindi na po mamamatay ang ating Panginoon. Siya'y buhay kailan paman. Be not therefore partakers with them. At ang Panginoong Jesus ay hindi sinilang ng December. We do not celebrate Christmas. Kaya huwag kayong maglalagay sa inyong mga tahanan ng Santa Claus. So ang pinagdiriwang ay si Kristo. Pero sino nakikita si Santa Claus? Di ba? Merong mga small, medium, large na mga Santa Claus sa kanilang mga tahanan. Tapos si Santa Claus, lalaki, pero tinawag siyang Santa. So there is a promotion of LGBT. Di ba? So, we do not celebrate Christmas. Okay lang maghanda, pero ang ating paghahanda ay yung ating pasasalamat sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, sa buong taon na tayo'y kanyang iningatan, sa buong taon na tayo'y kanyang pinagpala. Yun ang ating pinaghahanda at the last Sunday of December or at the last Sunday of the year. Amen po ba? So si Kristo ay hindi isinilang ng December. Isinilang ang Panginoon Jesus, summer po yun. Yun po ang katotohanan, summer. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory. The book of Revelations, the purpose of this book is to encourage the believers to endure persecution, to engage in soul winning. Mag-akay na tayo ng kaluluwa kasi hindi natin alam kung bukas baga ay buhay pa tayo o kung bukas bagay buhay pa ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan. Hindi natin alam. To end our wrongdoings, tapusin na natin ang ating mga maling ginagawa, to expose prophetic event, and to emphasize His devotion, deliverance, and deity. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay umukot, pumikit, tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na patuloy na nangungusap sa amin. Tunay na ito po ay buhay at makapangyarihan. Tumatago sa aming pong puso, sa aming mga isipan. At ito po ay nagbago ng aming pong mga buhay. Salamat, kami po ay ninyo pong binago. Kaya sana, bilang kami po ay mga tumanggap at nanampalataya sa aming pong Panginoon Jesus, ay makita sa amin ang tunay na pagbabago, pagtalikod sa kasalanan, ang tunay na pagsisisi. At dalangin ko po aming Diyos na ang buhay na ito ay patuloy na magamit sa inyo pong kaluwalhatian. At dalangin ko po na huwag kaming mapagod sa aming pong paglilingkod sa iyo. Huwag kaming magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag kaming magsawa sa aming pong pagsunod sa iyo pong mga utos. At dalangin ko na ang bawat isa na nandirito ngayon maka-attend na maghapon na panambahan. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit. Pamaya po mga kapatid, alauna ng imedya ng hapon, 1:30. Pamaya po ay linggo pa rin po. Ito po ay araw po ng Panginoon. Bakit sa school, nagagawa natin maghapon pumapasok? Bakit sa trabaho, nakakapagbigay tayo ng higit sa 8 oras na pagtatrabaho? Kaya in-encourage ko po bawat isa na talagang ibigay sa Panginoon ang buong araw ng linggo bilang tanda ng pagmamahal, pagpupuri, pagpapasalamat. Ang buhay ng ating Panginoon ay talagang ibinigay sa atin ng buo. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ng ating Panginoon Jesus ay tunay na naging daan sa ating lahat. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, higit nating paglaanan ng oras, panahon, lakas ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus. Sapagkat tunay
ng lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Ito ay Kanyang nakikita at ito'y Kanyang gagantihan. At lahat tayo, walang sino man na nandito ngayon ang magsasabi na hindi siya pinagpala. Lahat tayo na narito ngayon, masasabi natin tayo pinagpala ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang na tayong patuloy na maglaan ng oras at panahon, lakas, buhay natin para sa ating Diyos sa Panginoon Jesus. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong banal na salita na nahayag. Nawa ito po ay tumimo sa kanilang puso at isipan at tulungan mo po kami na ito po ay aming may apply sa aming pong buhay. Pagpalain po, Ama, ang buhay ng bawat isa, ang kanilang trabaho at pag-aaral, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kuya Luis.